Kapapasok lang mga kababayan, mainit-init pa. Isang napakalaking shocking truth ang yuminig sa apat na sulok ng Senado ngayon lang. Sino itong mga politikong garapal? Mga tuta ng interes na akala mo kung sinong malilinis, pero ngayon ay pawis na pawis dahil busted at bistado ang kanilang palpak na estratehiya. Mga may bulong-bulungan sa Senado, isang napakatinding blind item, may mga personalidad na sa gitna ng matinding investigasyon at planong impeachment trial ay biglang gustong bumaliktad. Nanginginig ang tuhod, mga kasama. Bakit? Dahil akala nila matatakot nila ang isang kilalang boses ng law at justice. Walang iba kundi si Senador Rodante Marcoleta. Ginipit nila ang isang kilalang boses ng law at justice, mga kaibigan. Talagang ginipit nila ng todo. Tinarget ang kanyang integridad. Ngunit ang hindi alam ng mga balat sibuyas na trapong ito, hawak ni Marcoleta ang tunay na resibo at nagigibaan sa kanilang politikal na buhay at kabuhayan, mga kaibigan. Okay, direkta na nating sasagutin ang pasabog na ito, mga kaibigan. Walang paligoy-ligoy, walang clickbait dahil ilalapag natin ang mga opisyal na dokumento. Bago ko sasabihin natin ang mga dokumentong yan, bago ko pangalanan at ilabas ang mga news clippings, ang mga ano na yan, at kasunduan na magpapatunay na takot na silang makarating ito sa Supreme Court. Mag-drop muna kayo ng komento sa ibaba. Handa na ba kayong makita kung paano sinupalpal ng isang legal genius ang mga mapanggipit? Manatili kayong nakatutok hanggang dulo dahil wawasakin natin ang kanilang kasinungalingan. Okay, mga kaibigan, balik tayo sa ating diskusyon. Mga kababayan, mga kapamilya sa buong Pilipinas at syempre ang milyong-milyong masisipag nating mga OFWs at migrant workers na laging naghahanap ng katotohanan. Bakit ba napakahalaga ng isyong ito para sa ating buhay at kabuhayan? Simple lang, dahil kapag ang ating mga institusyon tulad ng Senado ay ginagamit para sa personal na panggigipit at panggigipit sa mga mambabatas na tumatayo para sa saligang batas, ang ordinaryong Pilipino ang pinaka-depinsala. Gusto nilang ilihis ang usapan mula sa mga totoong anomalya. Kaya ang ginawa ng mga kamador sa Kongreso at Senado, pinagtulungan si Senador Marcoleta. Akala kasi nitong mga mapanggipit na ito, uurong si Marcoleta kapag tinakot ng kaso o ng impeachment trial. Akala nila makukuha nila ang laro sa madami-dami ng boses ng mga tuta. Pero nagkamali kayo ng kinalaban dahil kapag si Marcoleta ang bumanat, gumagalaw ang batas, may matibay na pundasyon, ang kanilang palpak na akusasyon. Kaya naman ang good news, mga kasama, hindi uubra ang kanilang sarswela. Dahil habang pinipilit nilang gipitin ang mambabatas, lumalabas ang katotohanan na may kasamahan na silang gustong bumaliktad dahil ayaw nilang masampal ng Korte Suprema o ng Ombudsman kapag nagkabukingan na ng mga pekeng testigo. Let's work through the facts dahil dito sa atin, ebidensya ang magsasalita. Okay, mga kaibigan, So, at bago ko ibaksak ang ating napakalalim na deep explainer kasama ang mga papel at screen share ay mga ano lang, gigisingin po tayo niyan. Sasabihin ko po sa inyo sa mga natutulog pa ang isip. Gusto ko munang magpasalamat sa inyo, mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw gamit ang malalaking makinarya. Ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero dahil kasama ko kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na kayo sa aking YouTube channel membership dito sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na ito na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong pag-subscribe, ang inyong mga likes, at ang mga pag-share sa mga videong ito ang tunay na lakas ng ating komunidad.
Ipakita natin sa kanila na hindi nila kayang bilhin o manipulahin ang kaisipan ng mamamayang Pilipino. Pindutin na ang join at subscribe button habang binubuksan ko ang ating mga at sasabihin ko po yan sa inyo. Okay, ngayon sasabihin na natin, mabuti ito mga kaibigan. Ito ang mga sasabihin natin na batas at mga naganap na nakaraang mga investigasyon. Nakikita ninyo mga kaibigan, ang probisyon na ito. Ito ang mismong ginamit ni Senador Marcoleta para supalpalin ang kanilang mga argumento. Pilit nilang inilalatag ang investigasyon para palabasing may paglabag. Pilit silang nag-iimbento ng ingay para sa media, pero ang ilatag na tunay na law at jurisprudence ng Supreme Court, nasaan ang kanilang tapang? Nga sila. Okay, bistadong-bistado na ang kanilang estratehiya ay hindi para sa justice, kundi puro panggigipit politikal. Tignan ninyo ang takbo ng mga pangyayari. Noong unang lakas ng loob nilang magbanta ng kung ano-anong kaso, pero nang isa-isang hingan ng resibo ni Marcoleta ang kanilang mga testigo, biglang nagkabulol-bulol. Ang mga nakasaad sa kanilang sinumpaang salaysay, hindi nagtutugma sa mga naunang kasunduan. Iyan ang tinatawag nating palpak. Isang napakalaking fail na nagpapatunay na ang buong Sarsuela ay parang buhay at bahay na gawa sa baraha. Isang ihip lang ng totoong batas. Gumuho agad. At heto pa ang matindi mga kasama. Bakit may bulong-bulungan, may gustong bumaliktad sa kanilang hanay? Dahil alam na mga backroom strategies nila na kapag tuluyang dinala ni Marcoleta ang laban na ito sa Korte Suprema o kaya ay naghain ng kontrademanda sa ombudsman para sa subversion of justice o perjury. Hindi ang mga nasa itaas ang makukulong, kundi ang mga maliliit na tuta na ginamit lang para pumirma sa mga peking petisyon. Kaya ngayon nagkukumahog silang maghanap ng exit strategy. Ayaw nilang masira ang kanilang political na buhay. Ayaw nilang manganib ang kanilang mga nakatagong kabuhayan. Mga kababayan, huwag tayong papayag na daanin sa ingay ang hustisya. Ang ginagawang ito kay Senador Marcoleta ay patunay lang na kapag ikaw ay matino, kapag ikaw ay may hawak na katotohanan, gagawin ang mga trapong ito ang lahat para patahimikin ka. Pero dahil sa kanyang legal genius na diskarte, bawat pukol nila ng putik, nasasalag ng malilinis na ebidensya at ibinabalik sa kanilang mga mukha. Let's work through the facts. Sino ngayon ang bistado? Sino ngayon ang nanginginig sa... Ngayon ay may mga nagsasabi naman sa kabilang panig na bahagi lang daw ito ng checks and balances ng Senado at Kongreso. Sabi nila, karapatan daw ng mga komite na mag-imbestiga o sige, tanggapin natin ang argumentong yan para sa ngalan ng balanse, karapatan ngang mag-imbestiga. Pero kapag ang investigasyon ay mo ay wala ng sinusunod na rules of procedure, kapag ang tanong mo ay may kasamang ng pamimwersa at kapag hayaan mo nang nilalabag ang due process ng isang kapwa mo mambabatas, hindi na yan checks and balances. Ang tawag dyan, garapalang panggigipit at pagiging balat sibuyas dahil hindi nyo matanggap na supalpal kayo sa diskusyon ng batas. Okay, dito naman ibabaksak na natin ang tinatawag nating paliwanag ng henyo o ang hatol nilaan. Malinaw pa sa sikat ng araw sa labanang ito. Hindi ang mas maingay ang mananalo, kundi ang may hawak na tunay na resibo. At dahil si Senador Marcoleta ay hindi basta-basta natatakot sa mga politikal na trapo, ang katotohanan ang mananatiling nakatayo habang ang kanyang mga kaaway ay unti-unting nagkakabuhong-buhong at nagbabalak ng bumaliktad. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, aking mga solid viewers at sa buong lumalaking komunidad ng #WalkWithLan, sino sa tingin ninyo ang unang tuluyang babaliktad at aamin sa palpak na planong ito laban kay Senador Marcoleta? Iwanan ng inyong mga matatalas, matatapang at provokatibong reaksyon sa comment section sa ibaba
Pag-usapan natin yan. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga Facebook groups at chat rooms, at mag-subscribe na para lagi kayong updated sa katotohanan. Tandaan ninyo, ang ating sandigan, facts first, analysis next, think deeper with #WalkWithLan. Hustisya ang panigan, katotohanan ang ipaglaban. Ako ang inyong kasama, si Lan, na laging nagpapaalala, walang takot sa pagbabalita ng katotohanan para sa bayan. Hanggang sa muling pagkikita, mga kababayan.